Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate guide, si Gandara, upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan, at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, ano pong iniintay nyo? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari pong pindutin ninyo ang subscribe button and the notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated at ma-notify ka tuwing may bago po tayong video. Anyway, eto na nga para sa gabing ito. Pag-uusapan nga po natin ang patungkol sa pa-studio reveal, ang bagong studio na gagamitin, and ipinakita na nga po ito sa publiko. Siyempre, pag-uusapan din po natin ang patungkol dito sa panibagong award na naman ng nag-iisa nating Mayna Mendoza, sapagkat meron na naman po siyang natanggap na award matapos po ang mga awards na atin pong pinag-usapan kamakailan. Iba talaga ang Itbulaga. Wala pa rin pong makakatalo talaga sa Itbulaga. Mahusay, humubog ng mga artista at mapahost man. And si Kuya Wally grabe, talagang ang mga Darvicals hindi po naka-move on agad-agad sa kanya pong ginawa sa Itbulaga. Pero bago ang lahat ng yan, narito't pag-usapan natin ang kamakailan pong naging usapan sa social media, and since tayo nga po ay nagtanong sa inyo kung ano ang inyong reaksyon patungkol dito sa pinag-usapang reaksyon ni Vice Ganda sa pagsigaw ni Kuyang guest nila sa Showtime ng Dabber Kids. Nagbabawal nila. So, hinggil nga yan. So, narito ang ating mga nakuhang kasagutan. Noon naman daw ay okay lang sa Showtime, pero malaki na nga raw siguro talaga ang kaibahan sapagkat nasa GMA 7 na sila ngayon. Marahil ay pinagbabawalan ang mga ito, kaya't ganito ang naging reaksyon ni Vice Ganda. So, sabi dito, nakikisilong lang sila sa GMA, pinagbabawal nila. Pero di ba kamakailan, kanta pa si Vice Ganda sa Waso po ba nila yon ng team song po ng Itbulaga. Binanggit nga niya sina Tito, Vic, and Joey. So, dahil ba doon, nagkaroon ba na naman sila ng warning? Pinagkikpitan na naman ba sila? Kaya ngayon, iba na yung reaction. Kasi tanda ko, dati nga naman, okay po talaga sa kanila yon. Sabi pa ni Miss Jomalyn Marabi dito, madalas naman nababangkit ang Darvicals sa Showtime. Binabati pa nga nila. Kaya lang baka daw po baka iba na ngayon kasi nasa GMA na sila, baka pinagbabawalan na sa GMA. So, hindi rin po natin maisasantabi ang posibilidad na ito, Kadarvicals, no? Kahit pa po sabihin na wala ng network war, pero even kapamilya fans nagre-reklamo na hindi man lang po makapag-promote mismo si Kim Chiu ng sarili po niyang palabas sa kanilang show. So, kaya naman parang anong hirap din pong panghawakan nung sinasabi nilang wala lang network war. Samantala, meron din namang nagsasabi na scripted na yan para mag-viral. Kagaya nito mula kay Pakhol. Kunyari, babarahin ni Vice pero usapan na nila yon. Baka nga scripted yan Kasi sila din mismo ang nagturo sa ginawa niya para mag-viral nga ang Showtime. So, bakit pa? Hindi na nga po natin ino-okray pa or wala na nga po tayong sinasabi patungkol po sa kanilang ratings. Congratulations to them na mataas po at patuloy sila na nangunguna. Pero, para magpa-viral pa, bakit? Still bothered? Still kulang pa para ma-meet ang expectation ng GMA? Pero kung sakali nga lang may point po yung inyong sinasabi, parang sa nakakamta naman nilang ratings ngayon, di na kailangan. Puwera na lang kung meron po tayong hindi alam. Like, baka mas gusto pa nilang taasan
dahil mas mataas pa doon ang expectation, etc. Pupwedeng ganon, pupwede rin namang hindi. But again, nananatili po itong kuro-kuro, no? Kasi nga ay alam niyo naman, konting kibot ay trending sa social media basta usaping noontime. Napakainit po kasi talaga sa mga tao ngayon ng noontime. Sabi naman ni Edgar Castro, mas naging trending ang ginawa ni Vice na pagbara sa contestant. Alam mo naman si Vice, magaling gumawa ng pwedeng maging issues sa kanya para mas mapansin. Anyway, ang dami pa po nating na-receive na comments patungkol po dito, no? So, next time naman po tayo magbabasa at iisa-isahin yung mga reaction nyo about this. Anyway, ngayon naman pag-usapan natin ang patungkol nga po dito sa pa-studio reveal ng kalaban hinggil sa malapit na daw po na pagdating muli ng taping. Naasahan ko na isang serye, isang teleserye, drama, kasi wala naman na po silang papatakan sa noong time eh. Ano na po ang slot ng GMA7? Hindi na available. Ang TikTok lang naman, gumaganda na po yung takbo, so I don't think na isusuko pa yan ng GMA7 para po sa kanila. Pero, yun nga, bakit may pa-studio? Saan nila balak umere? Kung sa GMA7 nga na malawak, the widest reach channel, hindi sila umubra, napasarap pa din. Di lalo na kung sila po ay uupa sa mas mababa pa pong reach na channel sa TV5. So, ginawa po nilang sample title ay ang T7, pero base sa nila, hindi pa daw ito yung final na title. T7 na naman. Ilang tulog na lang. Ayan, at parang APT Studio pa rin nga ata ang gusto pong gamitin. Parang EB nga daw yung stage kung saan ay may kinang pa ang panahon na yan. Sabi dito sa mga comments. Yan ang title. Sabi hindi pa. Sana this time totoo na talaga. Nakakapagod masaktan at paasahin sa wala ng mahal mo. Grabe naman ngayon. Totoo, no? Sana next time matuto po sila mag-update ng totoo naman. Kasi kung gusto lang po nila lokohin yung sarili nila, di sana mag-GC na lang sila. Pero dahil pinopost po nila yan, meron at meron. Kagaya nito, may 3 silang napapaasa nang dadamay pa eh. Anyway, congratulations nga po dito kay Maine Mendoza dahil muli po siyang nanalo bilang TV Host of the Year. So, bilang host na naman, mga Kadavercans. So, bukod pa nga po ito sa binigay po sa kanyang female host of the year na kung saan ay kasama nga po niya si Kim Chiu. After po ng sunod-sunod na award na natanggap nating mga Kadavercans ng TVJ, si Maine Mendoza, din ng Singing Queens, eto na naman po at meron na namang panibagong award. Iba talaga ang Itbulaga. Sabi nga po ng ibang Kadavercans natin, ito po ang kaibahan ng EB sa Showtime. So, ang Showtime kahit tumagal, parang napakadalang po makakuha ng award. Kahit po yung mga host dito. So, eto nga po yun, another hosting recognition for Maine Mendoza. Congratulations at Maine DCM for being the TV host Itbulaga TVJ of the Year for the 5th Beefy Choice Awards. Thank you, village people. We are so proud of you. Thank you to everyone who voted. Samantala, ito naman nga pong bagong segment ng TVJ na Rewind the Comeback Stage ay umani po ng positibong komento mula po sa mga netizens. So, nakakatuwa po no, na nagbabalik po ang mga dating dancers. And hoping sila na sana po ay magdagdag pa ang TVJ ng panibagong segment. Merong nagre-request ng Super Serena. Pero ayon nga sa kanila, nakikita-kita na po nila ang muling pagbangon ng Itbulaga sa pagkakadapa po ng kanilang ratings ngayon. Samantala, dito naman po sa isang kinagigiliwan din, syempre sa Barangay Cinema. Isa inaabangan segment po ng TVJ. Grabe, napalakas po ang sampal ni Kuya Wally.
nito pong nakaraan talagang mapapakinggan niyo po yung yung sampal na tila totohanan na nga daw. So, nagiging seryoso at sa patagal, paganda raw po ng paganda ang Barangay Cinema na umano rin po ng positibong komento mula po sa mga Davegads natin. Hoping na sana nga daw po maging seryosong aktingan dito sa barangay. Yung tipong talagang excited ka mapanood kung ano na naman pong kwento, seryosong kwento at kung gaano kagagaling po ang mga sumasali. And then meron pang pa-final round sa lahat po ng mga na sumasali sa Barangay Cinema na pagalingan po ng acting. And matulad po sa dati, kagaya ng sa That's My Bay, meron pong nabuo ang Itbulaga na kuwento bago po ang Itbulaga na inabangan din po ng marami. Nako, na-miss ko po tuloy bigla si Taki. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update guys. Sa gabi ito, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.